Lord, kala ko ba I am the anointed one? Kala ko ba nasa akin ang Spirit? He was crying. All those questions was flooding his mind. Hindi malayong mangyari yan sa marami sa atin dito. Ako naniniwala ako, mga kapatid ko, that many of us here are living in Ziklag today. Marami sa atin, kagaya ni David, ay nananahimik na lamang sa Ziklag. Sapagkat ayaw nating yung, pinangako ng Panginoon kay David, ang kaharian ng Israel. Pero minsan, kaya ayaw na natin ng kaharian ng Israel, ayaw na natin ng mga plano ng Diyos sa atin. Sapagkat minsan dumarating tayo sa punto na marami tayong mga nakakasalamuha, meron tayong mga bagay na nangyayari sa buhay natin na nakaka-discourage sa atin. Kaya sasabihin na lang natin, wag na lang, ayoko nang magpagamit sa Lord. Wag na lang, saka na lang siguro. Mas masaya na ako siguro nakaupo na lang. Are you there, people of God? Mas siguro, mas safe pa. Kasi kung magli-leader pa ako, kasi if I'll take, some ministry, or gagawin ko mga bagay nito, marami lang maiinis sa akin, magkakaroon lang ako ng kaaway, ganito lang ang mangyayari, ganyan lang ang mangyayari. And David was the same. He was the same. Though alam niya na siya ay magiging hari, he was willing to exchange the crown for just a simple life. And now, tingnan po natin mga kapatid, he was just, I think he was saying, Lord, bakit ganito? Ang ganda-ganda nga ng plano mo sa akin, pero okay na nga sa akin yung ganitong buhay, bakit nangyari pa sa akin to? He was so discouraged. Alam po ninyo, ang Ziklag, para kay David, is a place of refuge. Pero alam po ninyo, hindi yan ang place ng Diyos para kay David. God allowed him to be there for David to learn a valuable and important lesson. Mga kapatid, ang Ziklag sa panahon nating ito is a place na katulad ng lugar nila David, anytime na kayo ay gustong i-terrorize, ambushin, tirahin ni Satan, kayo ay pwedeng maapektuhan agad. Because Ziklag is not the perfect place para mga Kristiyano ay manatili doon. Talagang tayo po ay dinadala lang na tayo ng Diyos doon, sapagkat Ziklag is the place where you can make it or break it. Yan po ay depende sa magiging reaction mo kapag ka ikaw ay dumaan sa Ziklag. Because Ziklag, I believe, is the place of discouragement. It's the place of attack. Now, I want to define to you the word discouragement. Kasi alam ko marami sa atin na pinag-uusapan natin discourage sa ganito, ganyan. Pero gusto ko maunawaan natin ano ba yung discouragement. First, gusto ko maunawaan natin na ang discouragement ay hindi galing sa Diyos, ito'y galing kay Satanas. Marami siyang bagay na gagamitin para ikaw ay ma-discourage. Bibigyan ka niya ng problema, mangyayari magkakaroon ka ng sakit. Maaaring may mga tao rito sa loob ng church na nadi-discourage ka, bagay na may sinabi siya sa iyo o meron pa siyang bagay na hindi mo nagustuhan na ginawa, at bagamat kahit siya ay aware o hindi siya aware, pero ikaw ay nasaktan. Maaaring may mga problema kang personal, karamdamang hindi gumagaling, o maaaring kagagaling lang, pero pagkatapos mong gumaling, hindi ka papagaling ka pa lang, may sakit na kagad itong si Junior. Tapos hindi pa natatapos si Junior, ang iyong asawa naman nagkasakit pa. I mean, those kinds of things can happen and it can discourage you, right? Amen. Those things doesn't come from the Lord. It's an attack from the enemy. That's the reason why, mga kapatid, tama ang ginawa ni David. Siya ay lumapit sa Diyos. Sapagkat ang mga discouragement ay hindi galing sa Diyos, ito'y galing kay Satan. Kaya if you want discouragement, you go to God. Amen. Amen? Amen. So it doesn't come from God. It comes from the enemy, the devil. Yun ang gusto ko maunawaan natin. Pero gusto ko rin maunawaan natin, mga kapatid, na ang discouragement ay hindi kasalanan. Are you there? Ang discouragement hindi kasalanan. Pero ang discouragement
if you mishandle it, it can affect your spiritual life and even your desire to serve the Lord. Kaya mag-ingat po tayo sa discouragement dahil po si Satan, ang kanyang number one tool or weapon against especially Christians is discouragement. Oh, hindi ka niya basta bibigyan lang ng kasalanan sapagkat hindi ka naman gagawa agad ng kasalanan, especially if you're a Christian. Pero umpisahan ka niyang ma-discourage, umpisahan niyang makakaroon ka ng tinatawag na sa pamamagitan ng mga aspetong ito, ang iyong damdamin ay maapektuhan. Sapagkat kapag ka ang damdamin mo ay naapektuhan, nagkaroon ka ng discouragement, diyan ka na mag-uumpisang unti-unting lumayo at tumalikod. Diyan na mawawala ang apoy mo sa paglilingkod. Diyan na mawawala ang init ng iyong pananampalataya. Diyan na rin mawawala ang passion mo. Diyan na rin mawawala ang joy mo sa pakikipag-fellowship. Hello? Why? Because you are discouraged. Kaya mag-ingat po kayo. Satan will not attack you to commit sin right there and then sapagkat hindi niya magagawa yon. Pero kaya niyang unti-unting kunin ang iyong joy, ang iyong peace, ang iyong fire. If you will let him, he will steal it. Now, tingnan po natin. Malalaman mo rin na ikaw ay nadi-discourage because there's an indication. Malalaman mo kapag ikaw discouraged. Because kapag ang isang tao ay nadi-discourage na, you will begin to see on what you see by your naked eye. Pagka ikaw ay nakatingin na sa mga nakikita mo sa paligid, and you're not seeing through faith, brethren, ikaw ay madi-discourage. Okay? Gusto ko isipin natin mga anak ng Diyos ngayon that kung ikaw ay mananampalataya, discouragement is an indication that you are not walking by sight. You are not walking by faith, but rather you are walking by sight. Sabi po ng Corinthians, 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. Every Christians should be walking by faith. You should walk by faith. Okay? Hindi pa pwedeng ikaw ay tumingin sa mga nakikita mo, tumingin ka sa circumstances sapagkat when you started to look at the circumstances, to look at the people standing beside you, you will be discouraged. Amen. To hear what they are saying, you will be discouraged. Andyan ba kayo mga anak ng Diyos? Amen. Okay, gusto ko isipin natin sa hapong ito, okay, na tayo bilang mga anak ng Diyos, pagamat mahirap, kinakailangan mo ma-overlook yung mga bagay na nakikita ng iyong mga mata. Kung hindi, kinakailangan nating patuloy na ginagamit natin ang mata ng ating pananampalataya para ma-overlook natin yung mga bagay na nakaharang ng mga jama para ano? Para maapektuhan ka. Para mawala ang joy mo. Para matakot ka. Sapagkat discouragement is, I'm telling you, pakahirap niyan. Maraming pwedeng gawin ang diablo para ikaw ay manlamig at ma-discourage ng totally sa iyong buhay. And si David, sabi nga sa binasa natin kanina, David and his men were what? In distress. They